Isa na namang miyembro ng ICI na inappoint na binuo ni Da Junior, mga kadunatics, ang nag-resign. Nako, nung una si Mayor Magalong. Tapos eto, mga kadunatics, today lang. I would not be surprised, mga kadunatics, kung mawala na itong investigation na to. Trust me, ang daming na nagsasabi, mga kadunatics, na pakwela lang to ni Da Junior itong ICI na investigation na to. Useless naman talaga. At eto, mga kadunatics, kulot, binira na din si Da Junior. Eto, panoorin natin. Kasama na po natin ang Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon. Good morning po, Sec. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Cha. Good morning. As usual, salamat pa rin po, Sec Vince, sa panayam po dito sa ating programa. Umpisahan po natin dito sa issue ng resignation ni Undersecretary Ary Perez. So, nag-resign na nga po siya matapos po siyang pangalanan ni Congressman Mark Leviste. Sec, matanong lang po, Leandro Leviste. Sec, last time po kasi nakausap namin siya, meron siya sinasabi na kaya daw po nauwi sa presscon yung kanya pong mga isiniwalat na detalye dahil may sulat daw po siya sa inyo pero hindi siya nakatanggap ng kasagutan. Pwede po ba naming malaman kung natanggap niyo po ba yon at nakita niyo po kung ano laman ng liham? Opo, meron pong sulat. Actually, nung pong hearing sa House, humingi po si Congressman Leviste ng isahan lang naman po yun, no, ng mga breakdown ng legislative district. So yun po ay wala naman pong problema yon kasi yun po ay public record, no. In fact, madali po yung kunin galing sa dokumento ng budget at ngayon nga po na meron na pong House Government Appropriations Bill, General Appropriations Bill, gagawin po namin yun, ibibigay po namin sa kanya. Kasi ano naman po yan, no, public record po yan. At yun naman po ang ating commitment kay Congressman Leviste. Oo. Pero Sec, doon po sa sulat niya, wala pang pinangangalanan, wala pa yung mga paratang. Wala po. Wala po. Kaya nga po, nung siya'y nagsabi po sa media, yun nga po, nag-request po tayo sa kanya, kung pwedeng ipangalan na lang ang sinasabi niyang meron siyang narinig na rumor o haka-haka na ito'y either kontratista o nakikipag-usap sa mga kontratista. So, maganda naman po na nasabi niya, kaya kinonfront po natin agad si Undersecretary Perez at sinabi naman po niya, wala pong problema sa pag-iimbestiga sa kanya kasi yun po ang gagawin natin. No? Pero nag-akusa na rin po siyang nag-submit ng kanyang irrevocable resignation dahil nga po sabi niya, ayaw niyang maging pabigat at distraction dito sa ginagawa natin sa DPWH at ginagawa ng ating Pangulo. No, ayaw, mas malaki para sa kanya ito kaysa sa sarili niya at sa sarili niyang posisyon. Kaya siya po ay nagkusa na lang. Pero nice. Ang totoong dahilan dyan, nakita niya siguro na wala talagang patutunguhan itong investigasyon na to at useless, tapos gagawin pang state witness si Tambaluslos, paano? Walang kredibilidad ng mga kadunatics. Kaya eto, nag-resign na lang siya. Una si Mayor Magalong, tapos ngayon si Undersecretary. I would not be surprised kung may mga makaisip pa mga kadunatics, maka-decide na, I will resign na pod. What do you think, Hindi na ibig sabihin na hindi tayo mag-iimbestiga. Kasi po, sabi nga natin, kahit wala na sa DPWH. Try-door dito si Dizon, mga kanonatics. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga natin. Pero, kung pwede kang, Ma'am Cha, at Sir Ted, gusto ko lang ulitin yung sinabi ko nung weekend, na kailangan po talaga itong ginagawa natin sa paglilinis sa DPWH. Kailangan ang basehan po talaga dito ay facts at ebidensya, at yun po ang ating commitment sa ating mga kababayan na wala po tayong sisinuhin dito at lahat po ng gagawin natin ay base sa facts at sa ebidensya. So at least malinaw na po ngayon na yung liham po pala niya sa inyo, nanghihingi lang po siya ng records, wala at hindi kabilang po doon yung mga paratang na binanggit po niya sa press con. Pero Sec, nabanggit nyo rin po kasi
parang tila nairita kayo, sinasabi nyo, isang maliit na chismis lang, pwede kasing maging katotohanan na. After the press briefing, nakailan na rin po si Congressman Leandro Leviste, humingi po ba kayo ng pruweba din sa kanya? Meron daw po ba siyang mga ipapadala sa inyo? Ukol po din doon sa mga akusasyon niya? Opo, actually, nagpatawag po ako ng staff member natin dahil at that time, nung press con, ako po ay nag-i-inspection po sa ibang lugar outside of Metro Manila. So, ang sabi ko lang po ay, magbigay po tayo ng ebidensya, no? O ng kahit anong impormasyon. Kasi mahirap naman po yun, Ma'am Cha, no, Sir Ted, no? Dahil, naman po, no, dapat po, lalong-lalo na dito sa sitwasyon natin ngayon na kung merong mabigkas na pangalan o masabing pangalan sa publiko, napakabilis po ng perception ng guilt. No, mahirap naman po yung ganon kasi kailangan po talaga meron tayo kahit anong impormasyon man lang. Hindi lang po yung in fairness naman po kay Congressman Leviste. Sabi ko nga nagpapasalamat ako sa kanya na isinipubliko niya itong ganitong klaseng impormasyon. Pero in fairness naman sa kanya, sinabi naman niya, rumor lang ito. Pero sana po, hindi lang rumor. Sana meron namang kahit anong impormasyon na makukuha tayo. Para naman po matulungan din tayo sa ating mga iniimbestigahan dito sa loob ng DPWH. Sek, gusto ko lang klaruhin to kasi nga kami mismo naguguluhan. Nagkaroon kami ng panayam noong Friday at kayo po yung nagbigay ng reaksyon and then nag-develop na kayong issue sa resignation po ni Yusek R.A. Perez. Nung pong Sabado, October 18, may statement siya sa isa pong panayam and I quote, people have asked if it's true that I denied that Yusek Perez has links with contractors. I did not. What I said was, there are more members of Secretary Dizon's team linked to contractors. And one in particular was photographed with contractors in a recent meeting in a restaurant. This one photograph was another member of Secretary Dizon's team. Ayan po sinasabi niya. At dito po sa naturang artikulo, meron din po naman sinasabi daw kayo, Dizon has confirmed that members of his team have had meetings with contractors outside the DPWH office but said it is not disallowed pero syempre it seems a bit improper. But it is not illegal but it would have been better if it was done in the office. So, sabi, what's important there is that they're talking for work. That's what matters, etc. Sir, can you just clarify, hindi daw po pinabubulaanan na ni Ginoong Leviste yung link nitong si Perez sa mga kontratista. As a matter of fact, may sinasabi siya na meron pa daw pong ibang miyembro ng inyong team na may mga link sa contractor. Doon ho tayo muna. Ano ho ba itong, can you clarify please on that issue muna? See, iba talaga yung reason mga kadunatex na bakit nag-resign itong si R.A. Perez. Hindi dahil na-link siya sa anomalya or something like that. Yung investigation itself. Again po, unang-una, maraming salamat si Congressman Leviste kung mayroon siyang impormasyon na gano'n. Pero maganda po, is maibigay niya sa akin yung impormasyon na yun. Dahil po tuloy-tuloy ang investigasyon natin dito, sinabi ko nga, yung mga taong sarili kong dinala at yung mga tao na nandyan na sa DPWH, wala po tayong sisinuhin dyan. Kung mayroon pong litrato, maganda, maipadala po niya sa akin yan. Para malaman po natin kung sino yung sinasabi niya. As for yung nakikipag-meeting sa kontratista sa ibang lugar, palabas ng opisina, yan po ay sinagot ko yung katanungan ng media. Ang tanong po sa akin ng media nung Sabado, nung Biyernes, ano ba ang tingin ko doon? Unang-una ang sabi ko, ang mga taga-DPWH, whether yan dinala ko o dati ng nandyan, kasama po sa trabaho niya ang pakikipag-ugnayan sa kontratista. Yan po ay kung kailangan mag-follow up ng schedule, magsigurado na on time ang proyekto, yan po ay kasama sa trabaho. Kung nakikipag-meeting po sila sa labas ng opisina, sabi ko, hindi po illegal yan, pero para sa akin, improper yan. Mas maganda sa opisina. Pero halimbawa, sabi ko nga,
kung ako, may gustong makipag-meeting sa akin, at ang meeting ko, ang schedule ko, ang pwede nang makipag-meeting sa akin, nasa labas, tatanggapin ko po yun. Pero ito, ang pinaka-importante, Kuya Ted, no? Wala akong nakikitang mali sa meeting. No? Pero, pag yan pong meeting na yan, ang usapan dyan ay ang hingian, ang pag-shakedown, o pag-demand ng mga pabor. Yan po ang ibang usapan dyan. Yan po, talagang hindi natin ito tolerate yan. Pero, yung protect pa pag-meeting mo. sa labas, yan po ay hindi illegal, pero yan ay improper. Kaya, mas maganda po talaga kung sa opisina nakikipag-usap ang kahit na sinong opisyal, hindi lang ng DPWH, kundi ng gobyerno. Yun po ang protect pa more. Opo. Pero dito po sa ngayon na lumikha na ito ng kontrobersya, will that be a policy now na pagbawalan itong mga team ninyo? And if I may mention, ang inyo pong team dito ay ito pong si Ari Perez na nag-resign, si Arthur Bisnar, USEC for Regional Operations, Charles Calima, USEC for Special Concerns, Ricardo Bernabe III, USEC for Office of the Secretary, Samuel Turgano for Legal Services, and Nick Conti. Ito pong pumalit kay Cabral. Ito ho yung sinasabing team, wala na pong iba. Opo, yan po ang mga pinasok nating mga undersecretary po in your management. Opo. Sige, so Nako! Hindi pa wala pa pala mga kadonatics sa nakaraang undersecretary sa DPWH. Siya pala yung nagpapasok, si Dison. It means, guilty itong si Dison, mga kadonatics. Matauhan niya pala na pinasok na nakipag-meeting sa mga contractors or something like that. Nako! Ano yan? Protect pa more. Yung mga magagandang hangarin sa panahon ni Tatay Digong, mga kadonatics, yung mga opisyales na ay masasabi mo talagang matitino. Ay sa panahon ngayon, kasi si Dison, sa panahon pa ni Tatay Digong, si Gibo Teodoro, at iba pa, kung nag-iba yung ihip ng hangin, mga kadonatics, controversial na din. Wala talaga, grabe yung epekto ng Marcos Jr. Ngayon po, so sa ngayon ho ba, ano yan? Is that going to be an order? Bawal na sila makipag-usap? Pag-aaralan po natin yon, no? No? Pero yung impropriety niyan, very clear yan. No, hindi naman proper na ganon. Pero wala pong ano doon, no? Wala pong illegal doon. At ang illegal is manghingi o mag-shakedown o humingi ng mga pabor. Yun po, klaro ang illegal. Okay, sige po. So ngayon dito po para maiklaro po once and for all itong isyung ito. Yung sinasabi po ni Congressman Leviste na maliban kay Perez, hindi niya tinatanggi Ang sinasabi niya lang, maliban kay Perez, meron pang iba na merong koneksyon sa mga kontratista umano. So ano pong balak niyo ho dito? Kung hindi makipagtulungan sa Ginoong Leviste, ano hong inyong balak dito po sa inyong team? Iimbestigahan po natin yan. No? Iimbestigahan po natin yan. Lahat ng mga pinasok natin. Ang dali magsabi, Dison. Ang dali magsabi. Imbestigahan. Okay na. Ang totoo, imbestigahan ba talaga? Talaga mga kadonatics, di ba? Walang pag-asa kahit sa DPWH. Tingnan nyo bago na daw ang mga composition sa DPWH ngayon. Pero ayun pa rin, may meetings kasama yung contractors at iba pa. Wala talaga, walang mapala as long as si BBM yung Pangulo. Imbestigahan natin kung meron bang instance na nakipag-usap sila sa kahit na sinong kontratista sa isang restaurant. No, tatanungin ko, anong pinag-usapan? Ano ang agenda? Ano ang topic? Ano ang nilalabasan? No? Yan nga, kawatan is kapatid ng sinungaling. Sinong nga amin, mga kadonatics? Pero mas maganda po is, makakuha po tayo ng informasyon. Yun po ang maganda. Mahirap po kasi yung yung magsasabi lang po tayo ng ganyan, no? At wala naman tayong ibibigay ng informasyon. Sana po merong ganon. Para matulungan din tayo sa ginagawa natin sa DPWH.
Opo. So sir, sa ngayon po na sitwasyon diyan sa DPWH, paano po ang inyong pakikipag-ugnayan sa inyong team dito po sa isyong ito ngayon? Tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, Sir Ted. Hindi po tayo pwedeng mag-distract sa mga ganito. I-imbestiga natin, yes, pero lahat ng kailangan natin gawin, tuloy-tuloy. Ako pa, ulit-ulit pong sinasabi, Ted. Alam mo, yung salita, ano yan madali yan madaling magsalita. Madaling magsabi ng kahit ano sa media. Pero at the end of the day, ang paghuhusga po sa atin dito, ang paghuhusga po sa ginagawa mismo ng ating Pangulo, hindi po tayo huhusgahan sa sinabi natin o sa binigkas natin sa media o kung saan-saan man. Tayo po ay huhusgahan sa ating mga aksyon. Sa ating mga aksyon nitong nakaraang isang buwan at sa ating mga aksyon sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Opo. So yung pong sinasabi natin na walang sisinuhin, walang sasantuhin, yung pong sinasabi natin gagawin natin reforma, talk is cheap po, Sir Ted. Huhusgahan tayo ng taong bayan dito. Hindi sa sinasabi natin kundi sa ating gagawin. Opo. Kaya po siguro sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, hintayin po ng ating mga kababayan ang ating mga gagawin. Opo. Pero sigurado tayo po na itong lahat ng inyo pong hinirang ng mga undersecretaries ay walang kaugnayan sa kanilang pamilya o anumang pong relasyon sa mga contractors. Klaro talaga pong wala. Alam niyo, Hindi. sa aking pagkakaalam, Nako? Baka hello, sir. Go ahead, sir. Wala. Go ahead. Sa abot po ng aking pagkakaalam, wala. Pero hindi po ibig sabihin na hindi natin sila iimbestigahan dahil lang po ako ang nagpasok sa kanila. Opo. Nako? Sige So, po. tuloy-tuloy pa rin po yan. Kahit po sarili kong tao, kailangan imbestigahan at po kailangan mawala sa DPWH, yan po ang gagawin na. Okay, sige po. Sige. So, doon po sa sinasabi ho ni Congressman Leviste at ngayon sinasabi rin po nila Ito talaga mga kadonatics no? Wala talaga tayong mapala dito sa gobyerno. Ha? Tingnan mo, kakapasok lang ha, yung bagong miyembro ng DPWH ng composition nila. Ayun na, may intriga na agad mga kadonatics at may picture pa na nakipag-meeting sa contractors outside sa office. Can you imagine that? Ha? At nako, mukhang hugas kamay itong si Dizon mga kadonatics. Wala na talaga. Walang pag-asa ang bayan. Dito naman tayo sa kay Kulot mga kadonatics ay talagang binira na si Marcos. Bakit kaya? Eto, pakinggan natin yung sinabi niya mga kadonatics. Pero in Congress, there's also a flexing lifestyle. Were you surprised? Tell me what it was like nung pagpasok mo. Nakita mo yung mga kongresista. Noong una, nakita ko din syempre, their outfits are different than mine. Their cars are different than mine. Sports cars. Wala pang nakitang sports cars. Pero you can tell that these cars are expensive, no? O, yung mga vans na bulletproof, etc., ganyan. And if you get a cursory peek at the offices of some Congress people, you will be shocked by, looking at it, the money that has to be poured to it to look like this, no? Whereas sa amin, as in, mukha talaga siyang government office or like barangay outpost, gano'n. They have to bring in their Bagay own lang yan personal sa'yo. money Bagay lang yan sa'yo. to be able to construct their offices in such manners. So, yeah, that was shocking. Pero ako, I focus on the work, no? Work to be done, which is yung continuously legislating, continuously providing policies, and condemning and holding accountable yung mga officials that are chief architects of this system. And I'd like to highlight, no, sino ba ang origin ng kulturang ito na kung Ayun na. nasa politika ka, you can lead an emultific lifestyle. We have the Marcos family. But Nako. when you look at President Marcos Jr. now, do you believe that he wants to make a difference? Because you talk about the expose on the flood control, replacing the speaker, putting the ICI together. What can he do to prove that he wants to be a good president? I think, unang-una,
lahat ng ill-gotten wealth ng family niya, he has to return. Nako. And of course, yung naiwan, that was a whole battle in courts where it had to be trimmed down because ito lang yung napruweba, even though others had pieces of evidence that the court had to dismiss. It's a whole day discussion. No? That's one. And number two, kailangan ng fast pace yung pagpapangalan, pagkakaso, pagkukulong sa lahat ng mga kurakot at lahat ng sangkot sa paggamit sa sariling interes pera ng taong bayan. Because the Independent Commission on Infrastructure, syempre we want yung thorough na investigation. Pero what do we see na parang flaws with the executive order? One, no, yung contempt powers, it's not there because it's an executive order. And ikalawa, if it will take time, no, huhupa yung issue na to. And actually, different members of the Philippine government are not shy to say gusto nilang humupa yung issue na to. Gusto nilang kumonte yung taong pupunta sa mobilization. Gusto nila na people will go about their daily routine again and iwan na natin to. Pero tayo, ayaw natin iwan to. Because etong lumalabas lahat ngayon, this is exactly the culture and the amount of violence na araw-araw hinaharap ng mga mamamayang Pilipino na gutom, that have to commute, that have no other options but to daily grind and sacrifice their body, their health, just so that they live another day, para matago yung pamilya nila, etc. And I want to say that pagdating sa flood control, ikaw mismo kasi nakatira ka sa Malabon, intense flooding yourself. The effect of corruption. 2024 was one of the worst years dahil Karina happened and our house was flooded up to waist level, no? That was the first time ever since Milenyo, Ondoy, and 2012 Habagat. So doon mo makikita agad na yung flood control na 1 trillion ang nabuhos for this. Actually, 1.5 trillion since the time of Arroyo daw, pero yung 1 trillion sa time lang ni President Marcos Jr. Naibuhos. You can tell that it's failing. No, because bakit ganito yung perang lumabas pero binaha pa rin kami? Bakit binaha pa rin tayong lahat? Ang gustong mangyari sa flood control, well, una, mangyari siya ng maayos. No? Dapat may scientific basis for putting it up. Dapat may regional plan, even national master plan. Kung ipuput up to, it will redirect flood or prevent flood in this way. Pero ikalawa, ang pinakahiling ko, we get to the bottom to sino ang mga nakabenepisyo, ang nakaganansya sa dugo, sa kabuhayan, sa kabahayan na nawasak ng pagbabaha. It is the only way we're able to provide justice to the people. Where are the names? Where is that money? Give it back. Now, you also sit at the Appropriations Committee hearings at kamakailan. Alright. Okay, mga kadonatics, what do you think sa statement ni Kulot, ha? Talaga bang sincere, mga kadonatics? Kasi, nako, for me, I don't think so. Alam naman natin, mga kadonatics, yung pag-isip ng mga kabataan party list, especially itong mga representative, mga kadonatics, ay rebellious talaga yan. Siya na mismo nagsabi sa interview na to, please visit Karen's Davila vlog na lang, mga kadonatics, para makita nyong buo doon. Doon sinabi din at tinanong siya about kay Zaldico kung kano-ano niya. But anyway, let's go back to the topic. Mga kabataan party list, mga kadonatics, ay rebellious talaga yan. Nag-graduate sa UP Diliman. Tapos sabi niya sa interview na to na aktivista talaga siya. Kaya I don't think so. Sinabi niya lang yung mga kadonatics, yung mga sinabi niya dito sa interview dahil she's facing Karen Davila. Anyway, may nag-akusa
kay Pamela Baricuatro, gobernador ng Cebu, mga kadunatics, na nag-iba na daw yung ihip ng hangin. Hindi na daw siya maka-Duterte. At ito yung post niyo, mga kadunatics. Kita nyo naman yan, di ba? O, hanapin natin. Ito, kahilas ni Muyots. Ewan ko kung sino talaga yung pinatungkol niya dito sa yots na yon or bayots. Who do you think you are? Tatay Digong forever. Sino kaya? Magbasa nga tayo. Ano ibig sabihin ng yots? Bakit andito si Sas Rogando Sasot? Siya palang siya ang nag-share. Yots, hindi mo alam, Sas? Bayots? Sino kaya dito nagsabi, mga kadunatics? Sinong pinatungkol niya ng yots dito? But, yeah, Tatay Digong forever. Dahil kay Tatay Digong, dahil sa mga Duterte, mga kadunatics, nasa pwesto itong si Pam Baricuatro. And good thing, mga kadunatics, hindi nawalan ng loyalty itong si Pam Baricuatro. Even though nasa posisyon na siya. What do you think? Comment down below, mga kadunatics, and I will read it all. If not, thank you so much and God bless you, mga kadunatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.